Magandang araw po muli sa inyong lahat. Nagbabalik ang inyong lingkod. Konting kaalaman lang po muli at gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Ako po ay magbabahagi sa maiksing sandali patungkol sa buhay. Sa ating buhay mismo. At para po sa talata ng salita ng Diyos, makikita po natin sa Proverbs chapter 27 verse 1, ganito po ang nakalagay. Huwag mong ipaghambog ang kinabukasan sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. Yan. So, hindi natin hawak ang kinabukasan, hindi natin pwedeng ipagmalaki sapagkat hindi natin nalalaman kung ano ang susunod. At malinaw din sa sinabi sa New Testament, sa James 4:14, kayo ngang hindi nakakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga ay isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Alam nyo ito pagdating sa ating buhay, mga minamahal, mga kaibigan, unang-una, life goes by quickly. Ang buhay po ay maigsi. Kung noong Old Testament, nabubuhay na mahigit 100,000 mahigit 100 araw ang tao, 200, 300, may 500 plus years. Ngayon, mapalad na tayo pag umabot ng 70, 60, 70. So, life goes by quickly. Maigsi lang. At dahil sa maigsi na yan, piliin na natin yung nabubuhay tayo ngayon na nasa Panginoon, pinipili ang Panginoon, kasama ang Panginoon, nananalig sa Panginoon, nagtitiwala sa Panginoon. Yung bang life with Jesus, yun, napakasarap po noon. Compare doon sa pare-pareho lang naman tayong isang buhay na ibubuhay sa mundong ito, lumayo pa tayo sa Panginoon at pinili pa natin gawin lahat ng mga ayaw ng Panginoon. Isang araw magpapantay din lahat ang ating mga paa, haharap tayo sa Panginoon, hindi tayo makakatakas dyan. So, life goes by quickly. Maigsi ang buhay. Pangalawa, life is very uncertain. Yun yung binasa natin. Hindi mo alam yung mangyayari kinabukasan. It is very uncertain. Hindi mo pwede sabihin malusog ka ngayon, wala kang sakit, safe ka, mapera ka, mayaman ka, ma-impluwensya ka, nasa politika ka, nasa politiko, tapos marami kang bantay. Life is very uncertain. Pwede nga natutulog ka lang, binangungot ka eh. Pwede nga naglalakad ka lang, tinamaan ka ng ligaw na bala. You'll never know. Kaya maganda yung buhay na nasa Panginoong Jesus. At pangatlo, ito yung sinasabi ko, life goes better with God. Let us enjoy God to the fullest. Let us enjoy yung nabubuhay kang masaya ka, malalim ka sa Panginoon, alam mong meron kang sinasandigang Panginoong Jesucristo. Ngayon, hindi ito maintindihan ng ibang tao kung sila hindi mananampalataya. Ito ay katatawanan lang sa kanila. Pero hindi nila masusumpungan yung tunay na kahulugan ng buhay, hindi nila masusumpungan yung tunay na lalim ng katuwaan at kapayapaan pag wala kang Panginoong Jesucristo sa buhay mo. So, bigay ko sa inyo acronym ng Life with Jesus at saka Life without Jesus. Dito po ako magwawakas. Pagka po sinabi nating life without Jesus, life without Jesus, ibig sabihin ng life na yan ay loneliness, insecure, full of doubt, emptiness. Life without Jesus. O kaya yung life mo na yan na without Jesus, living in fear every day. Living in fear every day. Yan yung life without Jesus. Pero sa mga mananampalataya, yung life with Jesus, ito po yung life natin. Life-changing, inspiring, full of hope, enthusiasm. Mamili kayo, life without Jesus or life with Jesus. Hanggang doon lamang po tayo. Muli, ako po ang inyong lingkod, ang Pekeng Kano.